Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, July 11, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. VP Sara Duterte, iisnabin ang SONA ni Pangulong Marcos. Pahayag na siya ang designated survivor, kinastigo ng isang mambabatas. Lockdown sa Kamara, ipatutupad na sa susunod na linggo bilang paghahanda sa SONA. Mga renovation, 90% nang tapos. Kusina po tayo para sa West Philippines. Magwawalong taon mula nang manalo ang Pilipinas sa arbitration ruling sa West Philippine Sea. Ilang grupo nag-noise barrage. Sa ating kakaiba segment, International Beauty Contest na pawang AI-generated ang kalahok. Idinaos at may nanalo na. Jennie ng Blackpink nagsorry matapos masangkot sa viral vaping issue. At sa showbiz, na-miss nyo na ba siya? James Reid, posibleng may proyekto kasama si Liza Soberano. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong buwan. Sa halip, inappoint niya ang sarili bilang designated survivor. Bagay na para sa isang kongresista ay hindi dapat gawing biro ng bise, lalo na't usapin ito ng seguridad ng buhay ni Pangulong Marcos. Dasal mo atan ka sa SONA. Atan ka sa SONA. 11 araw bago ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinumpirma ng kanyang dating running mate na si Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa okasyon sa July 22. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Hindi malinaw kung anong ibig sabihin ng ikalawang Pangulo sa pag-appoint ng sarili bilang designated survivor. Pero sa Estados Unidos, ang designated survivor ay isang opisyal na kabilang sa presidential line of succession. Sino mang matatalaga bilang designated survivor ay hindi pinadadalo sa malalaking pagtitipon tulad ng SONA. Ito'y bilang pag-iingat na sakaling malagay sa peligro ang buhay ng Pangulo at iba pang opisyal, mananatiling ligtas ang designated survivor upang mamuno sa bansa. Gayunpaman, dito sa Pilipinas, walang batas ukol sa designated survivor dahil nakasaad sa 1987 Constitution na ang vice-presidente ang next in line sa Pangulo. Well, ako personally kasi alam mo yung pamilya ni BP mapagbiro eh. So, ang tingin ko biro lang yun eh. Kukumpirmahin pa ni House Secretary General Reginald Velasco sa opisina ni VP Sara ang formal na pagtanggi sa imbitasyon ng SONA. Hindi niya rin gustong seryosohin ang pahayag. Pero kung biro man ito, si Manila 3rd District Representative Attorney Joel Chua hindi natutuwa. Anya, hindi dapat gawing biro ang seguridad ng Pangulo ng Pilipinas, lalo na sa harap ng tensyon sa politika. Tingin naman ng dating opposition lawmaker na si Attorney Nery Colmenares ang hayagang planong pag-iisnab ni VP Sara sa nalalapit na SONA. Maraming mensahe yun. Yung isang mensahe doon, para sa akin, hindi siya naniniwala sa i-report ng presidente sa SONA. At may disagreement siya doon sa mga i-claim na achievement ng Marcos administration. And secondly, complete break na yon. Ay patunay lang na talagang gumuho na ang Bongbong Sara Unit Team. Sisimulan na ang pagla-lockdown ng batasang pambansa sa susunod na linggo para matiyak ang seguridad ng buong pasilidad. Ilang araw bago ang nakatakdang State of the Nation address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasa 90% naman na raw natapos ang mga isinasagawang renovation sa loob at labas ng Kongreso. Si Kim Salinas may balitang A to Z.
Ilang araw bago ang nakatakdang ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 22, kaliwat kanan na ang preparasyon sa House of Representatives. Ngayon pa nga lang, masinsinan ng chinicheck na ng otoridad ang lahat ng mga sasakyan labas-masok sa ahensya. Puspusan ang paghahanda natin dito sa House of Representatives. Patuloy yung pag-uusap. Kasama po natin, kamiting natin ang ating mga kasama sa Office of the President and ating mga kasama sa Senate to finalize everything, pati yung protocol, security protocol for the upcoming SONA. Inaayos na rin ang mga gagawing pagpupulong at pakikipag-ugnayan sa opisina ng Sergeant at Arms ng Kongreso. Before mag-simulation ay magkaroon muna ng tabletop exercises. So doon po ay pag-usapan lahat, ano yung mga units involved, ano yung kanya-kanyang tasking, in case of whatever scenarios na magkakaroon tayo during the SONA. Sa susunod na linggo kasi, sisimula na ang pagla-lockdown ng batasan para masiguro ang seguridad sa lugar. Ang lockdown ay mag-start ng 12:01 Thursday based sa dati na pag-usapan. Kaya naman isinasapinal na maging ang pagsiset-up ng mga kagamitan, patapos na rin daw ang isinasagawang mga renovation sa loob at labas ng Kamara. Nung nag-meeting sa Malacan, 90%. And I think lahat naman po sa House is doing everything to finish lahat ng renovations before the SONA. Tuloy-tuloy naman na ang paghihigpit ng kapulisan sa seguridad para matiyak na magiging mapayapa ang paglalahad ng ulat ng Pangulo sa bansa. So magkakaroon tayo ng road clearing operations, magkakaroon tayo ng series of simulation exercises, at meron pa tayo mga pre-deployment phase na dapat sundin. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Patay ang 4 na construction worker habang sugatan ng 3 iba pa matapos gumuho ang lupa sa isang construction site na ginagawang bahay sa Barangay de la Paz, Antipolo, Rizal. Ayon sa Public Information Office ng Antipolo City, naganap ang insidente alas 3:30 ng Miyerkules ng hapon. May kaukulang dokumento naman daw at permit ang may-ari ng bahay para sa konstruksyon. Gayunpaman, patuloy pa rin ang investigasyon kung may kakulangan ba sa panig ng kontraktor. Handa naman daw tumulong ang may-ari ng bahay sa mga biktima. Nagsagawa ng noise barrage ang grupong Alyansang Bantay Kapayapaan sa Maynila ngayong bisperas ng ika-8 anibersaryo ng 2016 ruling ng Arbitration Court sa The Hague na pumapabor sa pagmamay-ari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, nananatili pa rin sa Escoda Shoal ang monster ship ng China. Ayon yan sa satellite imaging ng isang maritime security expert. May balitang A to Z si Ace Cruz. Nangalampag ang grupong Alyansa Bantay Kapayapaan sa harap ng Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong bisperas na ika-8 anibersaryo ng 2016 The Hague Arbitral Ruling na pumapabor sa pagmamay-ari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Gate ng grupo, malinaw na hindi pa rin nirerespeto ng China ang ruling. Andito tayo para ipaalam sa mga mamamayan ang agresibong ginagawa ng China at para ang mga kapwa natin Pilipino ay makialam na rin sa issue na to. Bagamat hindi gumaganti ang tropa ng Pilipinas sa pangharas ng China, hindi nila ito nangangahulugang isinusuko ng bansang sovereign rights sa West Philippine Sea. Bilang mga Pilipino, nandun yung ating andun yung ating pagiging makatao. Pangalawa, patuloy tayong kumbaga patuloy tayong kinakante para sabihin nila na tayo yung nagpasimula ng gulo. Ayon kay Justice sa dating Solicitor General Francis Hardelesa, dapat muling kasuhan ng Pilipinas ang China sa korte. Si Hardelesa ay bahagi ng legal team ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino na nagpanalo ng kaso laban sa China sa arbitration court. What we should do in the Philippines is to file a second case so that we can have a forum, the same UNCLOS court, to validate this study. Nagpakawala ng kalapati ang grupo, tanda ng kanila'y kagustuhang resolbahin ang sigalot ng walang dahas. Lumabas sa latest satellite images ng maritime security expert na si Ray Powell na nananatili pa rin ang iligal na presensya ng tinaguriang monster ship ng China sa bahagi ng Escoda Shoal malapit sa BRP Teresa Magbanwa. It's so easy to bring more ships now for China because they have Mischief Reef only 30 kilometers away. Bukod pa ito sa ilang Chinese militia vessels sa ibang bahagi ng West Philippine Sea.
So they always keep, at least half a dozen ships around the shoal, and usually a couple within the shoal, because they're trying to cut off any Philippine attempt to resupply the shoal without China's explicit permission, which is what we saw on June the 17th. Pero sa pananaw ni Powell, panig sa Pilipinas ang international community. And is gaining more friends all the time. And so by doubling down on this international standing and all the attention that it's getting because of its transparency policy, the Philippines is now reeling in benefits from security help, from, such as help with Coast Guard vessels or dark vessel detection or radars, to economic help. Bukas inasahang magsasagawa rin ng kaliwat kanang pagkilos ng iba't ibang grupo kaugnay ng anibersaryo ng arbitral ruling. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kung dati-rati ang kasabihan, beauty is in the eye of the beholder. Sa isang international beauty pageant na ito, beauty is in the hands of AI o Artificial Intelligence. Ang mga contestant kasi dito, pawang AI-generated. Pwede ba yun? Ang kakaibang Balitang A to Z, hatid ni Paul Henson. Maganda, may ibubuga at maraming followers sa social media. Sila ang contestants sa international pageant na ito. Ang kaibahan, lahat sila ay AI-generated. Ito ang Miss AI contest. Hindi lamang ito tagisan ng mga contestant, kundi kompetisyon ng kani-kanilang creators sa husay sa paggamit ng AI tools at lawak ng impluensya sa social media. Mula sa mahigit 1,500 entrants, napili ang 10 finalists. Bawat isa sa AI contestants ay may kanya-kanyang following at umano'y advocacy sa social media, katulad ng LGBTQIA+ rights at inclusivity, women empowerment at social justice. Matapos ang judging, ang nagwagi ay ang AI na si Kenza Layli, isang lifestyle influencer mula sa Morocco. Nanalo ang kanyang creator ng cash prize na $5,000 o katumbas ng 300,000 pesos. I am incredibly grateful for this opportunity to represent AI creators and to advocate passionately for the positive impact of artificial intelligence. Second place naman si Lalina ng France at third place si Olivia ng Portugal. Para sa ilang fans, pagkakataon ito upang palawigin pa ang potensyal ng artificial intelligence. Pero para sa mga kritiko, ipinagpapatuloy lamang nito ang anilay unrealistic standards ng beauty at success. At sa gayong mahirap nang tukuyin kung ano ang tunay at peke sa social media, ang AI pageant katulad nito ay panibagong hamon sa influencer culture ngayon. Para sa Balitang A to Z, Paul Henson. Abangan sa aming pagbabalik. Nasaan na kaya siya? PNP, may mga nakakalap ng impormasyon hinggil sa kinaroroonan ng puganteng si Apollo Quiboloy. At Senator Joel Villanueva, pinuri at pinasalamatan ng NEDA at Finance Department sa pahayag na nais nila ang permanenteng pagbabawal sa pogo sa bansa. Ang lahat ng yan, abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Buwan bago ang filing of candidacy ng mga nais tumakbo sa 2025 midterm elections. Formal nang inanunsyo ng Makabayan Bloc ngayong Huwebes ang planong magpatakbo ng full 12-person senatorial slate na kanilang binansagang totoong oposisyon ng bayan. Manggagaling raw ang mga kandidato sa hanay ng mga manggagawa, mga magsasaka, mangingisda, gayon din ang kabataan, kababaihan, katatubo at iba pang sektor. Layon umano nitong tugunan ang hangaring umunlad ang sambayanang Pilipino. Taliwas rin umano ito sa mga kandidatong galing sa angkan ng mga mayayaman at kilalang pamilya sa politika. Inanunsyo rin ng Makabayan Bloc na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pinakauna nilang pambato sa senatorial race. Ang Makabayan at mga kandidato nito ay may tagal na di matitinag na
ay may taglay na di matitinag na prinsipyo, di matatawarang track record, at malakas na suporta ng masang matagal nang nag-aasam ng pagbabago. May mga natatanggap na raw na impormasyon ng Philippine National Police hinggil sa kinaroroonan ng pugante at founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy. Ayon sa PNP, may mga tumatawag na sa opisina ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III hinggil sa posibleng lokasyon ni Quiboloy. Gayunpaman, nag-iingat pa rin ang PNP sa mga prank call, kaya't masusing bine-beripika ang mga natatanggap na impormasyon. According to him, may mga tumawag po doon sa hotlines at after po natin may announce po yung reward ay marami pong nagbigay ng information, but hindi naman natin tatanggapin kaagad-agad po ito. Baka meron po doon ay nililigaw naman yung ating focus kung saan po yung ating sa tingin natin ay maaaring matagpuan po itong mga wanted persons po na ating hinahanap. Walang halong politika. Yan naman ang depensa ng Philippine National Police sa pagtatalaga kay Police Colonel Hansel Marantan bilang Acting Director ng Davao City Police Office. Ayon sa ahensya, normal na proseso lang ang reassignment ng mga pulis at hindi lamang nakatuon si Marantan sa Davao City. Si Police Regional Office 11 Police Brigadier General Nicolas Torre III ang nagtalaga kay Marantan. Giit rin ng PNP, may basbas umano ang mga regional director na pumili kung sino ang kanilang iluluklok sa mga posisyon. Matatandaang sinibak ni Torre ang 19 na pulis sa Davao City. We want to assure everyone na this is far from reality yung nangyayari po na sinasabi nga. Dinudugtong po itong mga nangyayari po sa Davao because of the current political issues po. Nakasalalay umano sa mga economic managers ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuluyang pagbabawal at pagpapasara ng mga Philippine Offshore Gaming Operation o POGO hubs sa bansa. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, kailangan raw balansehin ang economic benefits, social cost at incidental expenses sakaling tuluyan ng IBAN ang operasyon ng POGO dahil damay din umano ang mga illegal na POGO hub. Ito'y matapos irekomenda ni Finance Secretary Ralph Recto ang pagpapasara ng mga POGO hub. Kasunod na nga ng mga na-raid na malalaking illegal na POGO sa Tarlac at Pampanga. Yan po ay isang economic issue, no, na dapat ang ating mga economic managers ang dapat pakinggan ng mas matindi. Kami po naman ay susunod lamang kung ano man ang magiging polisiya ng ating gobyerno at handa po kaming gampanan yung trabaho yan. Kaugnay niyan, iminumungkahi ngayon ng Department of Finance at ng National Economic and Development Authority na permanente nang ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Pinuri at pinasalamatan naman ni Senator Joel Villanueva ang dalawang ahensya at sinabing panahon na ito para alisin sa bansa. Sa tala ng Bureau of Internal Revenue, umabot lang sa halos 10.3 billion pesos ang nakolekta sa mga POGO noong 2023. Mas mababa pa ng kalahati sa target na 24 billion pesos na projection ng PAGCOR. Samantala, pinuri din ng Senador ang Labor Department para sa plano nitong tulungang magkaroon ng trabaho ang halos 22 POGO workers na nawala ng trabaho dulot ng pagpapasara ng mga POGO hub. It's about time, and we wanted to thank our former colleague in the Senate and now the Secretary of the Department of Finance, Secretary Ralph Recto, and of course NEDA Secretary RC Balisacan for joining our cause in calling for the permanent ban of POGOs.
Close na ng Court of Appeals ang mga ari-arian ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kabilang narito ang 35 bank accounts, isang helicopter, 12 motor vehicles at 12 real estate properties. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, pinagbigyan ng korte ang petisyon ng Anti-Money Laundering Council, bunsod ng posibleng kaugnayan ni Go sa illegal na POGO operations. Samantala, abot sa 200 pekeng birth certificate na inisyu sa mga Chinese national noong 2018 hanggang 2019 ang nadiskubre ng National Bureau of Investigation Davao nitong Martes. Ayon sa otoridad, karamihan sa mga nagpa-falsify ng kanilang birth certificate ay nakabase na ngayon sa Luzon. Inaasahan naman ng otoridad na marami pa ang ganitong kasong kailangang imbestigahan. Samantala rin, mayroon umanong impeachment plot na niluluto laban naman kay Commission on Elections Chairman George Garcia. Ayon mismo kay Chair Garcia, ito'y dahil daw sa mga alegasyong tumanggap umano siya ng suhol mula sa mga foreign banks kasama na ang bangko mula South Korea. Bago ito, humingi na siya ng tulong sa NBI para silipin ang mga kumakalat na impormasyon. Hi! Hindi na naig ang Gilas Pilipinas Women's Basketball Team kontra Chinese Taipei sa katatapos lang na 43rd William Jones Cup campaign sa Xinzhuang Stadium sa Taiwan. Umpisa pa lang, hindi na naging maganda ang galawan dahilan para hindi masundan ang naunang pagkapanalo nito kontra Thailand nitong Martes. Natapos ang harapan sa score na 82-66 dahilan para mag-slide lamang sa ika-4 na pwesto ang Gilas Women's. Samantala, itutuon naman ngayon ng women's team ang kanilang paghahanda sa FIBA Women's World Cup pre-qualifiers sa susunod na buwan. Susunod, abang-abang na American singer-songwriter Katy Perry may ilalabas na bagong single ngayong July 11. At Blackpink member Jennie nagsorry na matapos ang viral video ng indoor vaping. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. American pop singer-songwriter na si Katy Perry may pa-comeback sa bago niyang single at music video na ilalabas ngayong July 11. At James Reid, posible nga bang gumawa ng teleserye o kaya pelikula kasama si Liza Soberano? Alamin ang mga detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Katy Cats, mag-ingay dahil may bonggang comeback ang American singer-songwriter na si Katy Perry para sa kanyang bagong music single na Woman World. Sa kanyang Instagram, ipinasilip ni Katy ang teaser ng kanyang music video na siguradong mapapa-roar ang lahat ng mga fans. It's a woman's world and you're lucky to be living in it. Nakatakdang i-release yan ngayong July 11, American time. Kasunod niya ang paglabas ng music video sa July 12. Maliban dyan, ilalabas din ni Katy ang kanyang new album na 143 na may 15 tracks sa September 20. Exciting, di ba? Samantala, posibleng magsama sa isang pelikula o teleserye sina James Reid at kanyang talent na si Liza Soberano. Sa isang panayam, sinabi ni James na may mga upcoming project na nakalatag para sa kanya at may posibilidad na makasama niya si Liza sa isang acting project. Pag-amin pa ng aktor, namimiss na rin daw niya ang pag-arte at hindi raw siya nag-quit kailanman sa showbiz. At inuna lang daw niya ang mag-concentrate sa kanyang music career. Enjoy din daw siya ngayon sa pagmamanage ng kanyang mga talent sa ilalim ng Careless. Kabilang na riyan ang aktres na si Liza Soberano na gumagawa na rin ng pangalan sa international scene. Ano kayang next project na yan? Abangan! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia.
Sa showbiz pa rin, humingi na po ng paumanhin ang Blackpink member na si Jennie matapos nga mag-viral at mag-trending sa social media ang paggamit niya ng vape sa loob ng isang establishmento. Base sa kumalat ng video, huli sa akto ang K-pop singer na nagve-vape kasama ang kanyang staff. Mahigpit na ipinagbabawal sa South Korea ang paggamit ng vape o paninigarilyo sa anumang indoor establishment. Sa ngayon, burado na ang nasabing video clip sa kanyang vlog. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, isa ka ba sa mahilig sumayaw at nais pang i-upload ito sa social media? Pero paano na lang kung imbes na ikaw ang bida, aba, biglang may sumingit na tila magaling pa sa'yo? Panoorin. With feelings nga naman, kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa dating Pangulo ng US na si Thomas Jefferson. Sabi niya, ang gobyernong inihalal mo ang nararapat para sa'yo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!